Minsan, may mga bagay tayong hindi sinasadyang makunan ng litrato. Pero sa isang iglap, binabalik tayo sa mga panahong matagal nang lumipas. Matuto kang maging matatag. Sana maalagaan mo ang sarili mo. Dahil hindi kami laging nandito para gabayan at alagaan ka. Ma, ano ba sinasabi mo? Sugat lang naman ito. Tara na nga, kumain na tayo. Tay, sinain tay! Teka, kukuhaan mo siya ng tubig. Kailan may papalam sa anak natin ang tungkol sa sakit mo? Sasabihin ko naman sa kanya eh. Pero hindi ngayon. Ayoko lang siyang mabigla. Hindi bigla? Hindi ba lalo siyang mabibigla kung sasabihin mo kapag huli na ang lahat? Sige, bukas. Sasabihin ko sa kanya. Hindi naman sa pinagmamadali kita. Hindi ko lang matanggap na ganun kabilis na huling ka sa akin. Hindi ko kaya, hindi namin kaya. Nay, anong nangyari kay tatay? Naku, wala yun. Natalo lang yung sa sabungan kaya ganun. Ay, ganun ba? Nay, siya nga pala. Pwede bang padagdagan yung baon ko para bukas? May laro po kasi kami. Ay, okay lang. Doon! Nay, dala ko na po yung may... Nandito na naman ako sa lugar na to. Tahimik, malamig. Nagdadalamhati sa puntod ng mga magulang ko. Paulit-ulit ang tanong sa isipan ko. Bakit? Bakit ako lang ang naiwan? Bakit kailangan pareho kayong mawala sa akin? Hindi ko na alam. Araw-araw akong gising, pero parang walang buhay. Lumalaban, pero hindi alam kung saan patungo. Palagi kong tinatanong sa sarili ko kung bakit buhay pa ako. Ano pang silbi ko dito? Bakit naiwan pa ako? Pa, ang sakit-sakit pa rin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin to. Andito ako sa harap nyo ngayon. Tinatanong ko sarili ko kung hanggang saan ang kakayanin ko at hanggang kailan ganito. Pero kahit ganito, nandito pa rin ako. Siguro, kahit hindi ko pa mahanap ang mga sagot sa mga katanungan ko ngayon, maaring yun ang dahilan kung bakit nandito pa ako. At yun ang gagawin ko. Okay, yung glass. Mr. Matthew, why are you late again? What is happening to you? Okay, glass.
So what comes to your mind when you hear the word depression? Depression. Nagsimula ang lahat sa isang salita. Some people, Depresyon. Noong narinig ko iyon, parang may sumabog sa loob ko. Tahimik lang ako, pero unti-unti na pala akong nawawala. Sa sarili ko, sa mundo ko. Araw-araw akong pumapasok sa eskwela. Pero parang wala na akong pakiramdam. Walang emosyon at walang gana. Para na lang akong isang robot na naglalakad na tila kahit pinabangga ay walang pakiramdam. tumitingin sa dinadaanan mo? Minsan may napatanong kung okay pa ba ako. Okay ka lang. Kung okay lang ba ako. Ngunit hindi ko ito masagot. Kasi kahit ang sarili ko hindi maintindihan kung okay pa ba ako. Hangin, hampas ng mga alon, at katahimikan ng dagat. Ito ang paborito kong lugar. Dito ko na ilalabas lahat. At dito ko iniiyak lahat. Dito ko rin natutulong tumayo ulit. Kahit ilang beses pa akong madapa. Hindi naging madali ang lahat. Nawalan ako ng mga mahal sa buhay. Nawalan ng direksyon ng buhay ko. Minsan, dinais kong sumuko. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Dahil kahit masakit, kahit mag-isa ako, alam kong napakaraming dahilan kung bakit patuloy akong humihinga. While fighting my own battles, I realized things. That it's not always happy. Life is not always happy. But in the middle of that sadness and darkness, I believe that there's light. Sometimes it's dim, but maybe it's enough for us to fight. The meaning of life is not being successful. The real meaning of life is when you choose to live, even you're in the middle of darkness, or can find reasons to live and continue. But this is I will do. I will continue living for them